Kumusta mga ka-amazing? Sa dami ng ilog sa Pilipinas, hindi maikakaila na marami sa mga ito ang naging bahagi ng kasaysayan, kabuhayan at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mula sa simpleng pinagkukunan ng tubig hanggang sa pagiging sentro ng turismo at kabuhayan ng mga komunidad, napakalaki ng papel ng mga ilog sa ating bansa. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi lahat ng ilog ay nananatiling malinis. Marami ang naapektuhan ng polusyon, maling pagtatapon ng basura at kawalan ng tamang pangangalaga. Pero sa kabila nito, mayroon pa ring mga ilog sa Pilipinas na nananatiling kahanga-hanga sa linaw, ganda at kalinisan. Ang ilan sa mga ito ay halos parang salamin sa sobrang linaw, habang ang iba naman ay kilala sa natural na kulay emerald, turquoise o matingkad na asul na tila hindi ka panipaniwala. Ang mas nakakabilib, marami sa mga ilog na ito ay napapanatiling malinis dahil sa pagtutulungan ng kalikasan at ng mga komunidad na nakapaligid dito. Sa video na ito, aalamin natin ang ilan sa pinakamalinis na ilog sa Pilipinas. Baka ang ilan dito ay napuntahan mo na. Kaya kung mahilig ka sa mga tanawing presko sa mata, sa mga likas na yaman ng Pilipinas, at sa mga lugar na mapapawaw ka sa sobrang linis at ganda, siguradong magugustuhan mo ang listahang ito. Kaya tara, mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Magallanes River, matatagpuan sa Agusan del Norte. Isa sa mga ilog na maituturing na tahimik na yaman ng Mindanao. Hindi man ito kasing sikat ng ibang tourist river sa bansa. Kapansin-pansin naman ang kalinisan nito at ang mahalagang papel nito sa mga pamayanang malapit dito. Ang malinaw na tubig ng ilog na ito ay hindi lang nagbibigay ng magandang tanawin, kundi nagsisilbi rin bilang bahagi ng araw-araw na buhay ng maraming residente sa lugar. Sa unang tingin pa lang, makikita mo na agad ang likas nitong ganda. Isang ilog na hindi pa gaanong sinisira ng sobrang urbanisasyon. Ang isang dahilan kung bakit namumukod tangi ang Magallanes River ay ang maayos nitong kalagayan bilang bahagi ng lokal na ecosystem. Ang malinis na ilog ay karaniwang tahanan ng iba't ibang uri ng isda, halaman at iba pang buhay. Ilang umaasa sa maayos na daloy at malinis na tubig. Kapag ang isang ilog ay nananatiling malinis, ibig sabihin, hindi pa gaanong naaabuso ang paligid nito. Sa kaso ng Magallanes River, malinaw na may balanse pa rin sa pagitan ng tao at kalikasan, bagay na lalong nagpapataas ng halaga nito. Mahalaga rin ang ilog na ito sa mga lokal na komunidad dahil nagsisilbi itong bahagi ng kanilang kabuhayan at pamumuhay. Sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang malinis na ilog ay hindi lang magandang tanawin, kundi praktikal ding mapagkukunan ng yamang tubig at kabutihan ng kapaligiran. Bagamat hindi ito ang pinakasikat na ilog sa listahang ito, nararapat pa rin itong kilalanin dahil ipinapakita ng Magallanes River na ang tunay na yaman ng isang lugar ay hindi laging nasusukat sa dami ng turista. Minsan ang pinakamahalaga ay ang kakayahan nitong manatiling malinis, buhay at kapaki-pakinabang sa mga tao at sa kalikasan. At sa panahon ngayon na maraming anyong tubig ang nanganganib dahil sa polusyon, ang isang ilog na tulad nito ay tunay na karapat-dapat mapabilang sa ating listahan. Number 9, Rio Grande de Mindanao. Ang Rio Grande de Mindanao ay isa sa pinakamalaking river system sa Pilipinas. Kaya naman, kahanga-hanga na sa kabila ng lawak nito, mayroon pa ring mga upstream portions o mga bahaging nasa pinagmumulan na nananatiling malinis at halos hindi naapektuhan ng polusyon. Hindi man pare-pareho ang kondisyon ng buong ilog dahil sa haba at lawak nito. May mga bahagi pa rin na maituturing na napakalinis at mahalaga sa ekolohiya ng Mindanao. Ito ang dahilan kung bakit ang ilog na ito ay hindi pwedeng bastang baliwalain pagdating sa usapin ng kalinisan at kahalagahan pangkalinisan.
Ang mga malilinis na bahagi ng Rio Grande de Mindanao ay napakahalaga dahil nagsisilbi itong pinagmumula ng buhay para sa mga komunidad at kalikasang nakapaligid dito. Sa mga upstream areas, mas malamig, mas sariwa at mas malinaw ang tubig dahil mas kakaunti ang industrial na aktibidad at mas malapit ito sa natural na pinagmumulan. Dito madalas makikita ang mas malusog na habitat para sa mga isda at iba pang aquatic life. Ang pagkakaroon ng malinis na bahaging tulad nito ay nagpapatunay na may mga lugar pa rin sa bansa na nananatiling matatag laban sa tuluyang pagkasira ng kapaligiran. Kapag ang pinanggagalingan ng tubig ay malinis, mas malaki ang posibilidad na mapanatiling buhay at malusog ang mas malawak na kapaligiran. Kaya naman, karapat-dapat itong mapabilang sa ating listahan. Number 8, Lobok River na matatagpuan sa Bohol. Ang Lobok River sa Bohol ay isa sa mga pinakasikat na ilog sa bansa. Hindi lamang dahil sa kagandahan nito, kundi dahil sa natatangi nitong kulay esmeraldang tubig. Sa unang tingin pa lamang, mapapansin mo na agad ang kakaibang linis at kinang ng ilog na ito. Napapalibutan ito ng luntiang kagubatan at mga puno na tila natural na kortina sa magkabilang gilid. Kaya naman ang buong tanawin ay napaka-presko at napaka-relax tingnan. Isa ito sa mga ilog na kapag nakita mo na ng personal, maiintindihan mo kung bakit dinarayo ito ng maraming turista. Ang isang kahangahangang aspeto ng Lobok River ay ang kakayahan nitong mapanatili ang malinis at kaaya-ayang anyo sa kabila ng dami ng turistang bumibisita dito. Karaniwan kasi, kapag ang isang lugar ay sobrang dinarayo, tumataas din ang panganib ng polusyon at pagkasira ng kapaligiran. Ngunit sa Lobok River, kapansin-pansin na may pagsisikap upang mapanatiling maayos ang ilog sa pamamagitan ng ecotourism efforts at mas organisadong pamamahala. Ibig sabihin, hindi lamang ito pinagkakakitaan, kundi inaalagaan din bilang isang mahalagang likas na yaman. Marami ring turista ang naaakit sa Lobok River dahil sa kakaibang karanasang iniaalok nito. Ngunit higit pa sa turismo, ang tunay na halaga ng ilog na ito ay nasa pagpapatunay na posibleng pagsabayin ang pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Kapag ang isang ilog ay nagagamit para sa turismo, ngunit napapanatiling malinis, ipinapakita nito na may disiplina at malasakit ang mga taong nakikinabang dito. Hindi aksidente ang kalinisan ng Lobok River. Ito ay bunga ng tuloy-tuloy na pangangalaga at tamang pamamalakad. Sa kabuuan, isa itong patunay na ang likas na yaman ay pwedeng maging sentro ng kasiyahan, kabuhayan at pagmamalaki ng isang lugar nang hindi isinasakripisyo ang kalinisan nito. Number 7, Hinatuan Enchanted River sa Surigao del Sur. Kapag usapang misteryoso ngunit napakalinaw na ilog, halos walang makatalo sa Hinatuan Enchanted River ng Surigao del Sur. Kilala ito sa surreal na malalim na asul nitong kulay at sa pambihirang linaw ng tubig na parang hindi totoo kapag unang nakita. Sa dami ng magagandang anyong tubig sa Pilipinas, kakaiba ang dating ng ilog na ito dahil para itong isang lugar na hinugot mula sa isang pantasya o pelikula. Ang tubig nito ay napakalinaw, ngunit may malalim at kulay na nagbibigay dito ng kakaibang karakter. Isa sa mga dahilan kung bakit kahanga-hanga ang Enchanted River ay ang pambihirang kombinasyon ng kalinawan at kulay nito. Hindi lang ito simpleng malinaw na ilog. May malakristal itong tubig na may malalim na asul na tila may sariling liwanag. Ang ganitong kalidad ng tubig ay bihira at nagpapakita na ang lugar na ito ay may natatanging natural na kondisyon. Kaya naman, maraming tao ang naaakit. Hindi lang dahil sa ganda nito, kundi dahil sa pakiramdam na para kang nakatingin sa isang hiwagang likha ng kalikasan. Ang ilog na ito ay hindi lang basta tanawin. Isa rin itong simbolo ng kung gaano kayaman ang Pilipinas sa mga likas na anyong tubig. Maraming bumibisita rito ang agad humahanga sa kapayapaan at linaw ng paligid.
Ang kalinisan nito ay hindi lamang nakikita sa transparency ng tubig, kundi nararamdaman din sa kabuuang aura ng lugar. Isa itong paalala na may mga ilog sa Pilipinas na hindi lang dapat pasyalan, kundi dapat ding protektahan bilang pambansang yaman. Ang Enchanted River ay hindi lang enchanted sa pangalan, enchanted talaga sa ganda at linis. Number 6, Boho River, matatagpuan sa Aluginsan, Cebu. Ang Boho River ay isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng isang ilog na napapanatiling malinis dahil sa responsableng pangangasiwa ng komunidad. Hindi ito basta sikat na ilog lang, isa rin itong matagumpay na modelo ng ecotourism sa Pilipinas. Sa halip na abusuhin ang likas na yaman, ginamit ito ng mga tao sa paraang may disiplina, paggalang at pangmatagalang pananaw. Kaya naman nananatiling malinaw at maayos ang kondisyon ng tubig nito hanggang sa kasalukuyan. Isa sa mga kahangahangang katangian ng Boho River ay ang kalmadong daloy at kaaya-ayang linaw ng tubig nito. Napapalibutan ito ng natural na tanawin na nagbibigay ng pakiramdam ng katahimikan at balanse. Kapag tinitingnan ng isang ilog na gaya nito, mararamdaman mo na hindi lang ito basta dinadaluyan ng tubig. Isa rin itong buhay na sistema ng kalikasan na pinapangalagaan ng mga tao sa paligid. Ang malinaw na tubig ng Boho River ay salamin ng maayos na relasyon sa pagitan ng komunidad at ng kapaligiran. Ang ganitong uri ng turismo ay mas sustainable dahil may layuning protektahan ng lugar habang pinakikinabangan ito. Sa halip na masira ang ilog dahil sa dami ng bisita, mas lalong tumibay ang panawagan para mapanatili itong malinis. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit madalas itong hinahangaan bilang huwaran ng community-based environmental protection. Sa panahong maraming ilog ang nanganganib, ang Boho River ay isang konkretong patunay na posible ang tamang balanse ng pag-unlad at conservation. Dahil dito, karapat-dapat itong mapabilang sa mataas na pwesto ng ating listahan. Number 5, Kawasan River sa Badian, Cebu. Ang Kawasan River ay kilalang-kilala sa buong Pilipinas dahil sa malasalaming linaw at turkish nitong tubig na tila likhang sining ng kalikasan. Dumadaloy ito mula sa sikat na Kawasan Falls. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit napakarami ang nabibighani sa kagandahan nito. Sa bawat tingin sa tubig ng ilog na ito, mapapansin agad ang kakaibang kombinasyon ng kalinawan, kulay at paggalaw ng tubig na napaka-presko sa mata. Isa ito sa mga ilog na halos postcard perfect ang itsura. Bukod sa visual appeal nito, ang Kawasan River ay kahanga-hanga rin dahil sa natural nitong kalinisan. Ang mirror-like quality ng tubig nito ay nagpapakita kung gaano ito kasariwa at kaayos tingnan. Kapag ang isang ilog ay malinaw na malinaw hanggang sa halos makita mo ang bawat detalye sa ilalim, natural na nagiging simbolo ito ng kalinisan at kagandahan. Ang Kawasan River ay isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng ganitong uri ng anyong tubig sa Pilipinas, kung saan ang likas na kondisyon nito mismo ang pangunahing dahilan ng paghanga ng mga tao. Sa dami ng mga litrato at video na kumakalat tungkol dito, iisa lang ang laging lumalabas na impresyon na ito ay isa sa pinakamalinis at pinakakahangahangang ilog sa Pilipinas. At sa totoo lang, sapat na ang isang sulyap para maintindihan kung bakit. Number 4, Blos River, matatagpuan sa Maconacon, Isabela. Ang Blos River sa Maconacon, Isabela ay isa sa mga ilog na hindi man gaanong laman ng mainstream na usapan, ngunit kinikilala naman sa usapin ng tunay na kalinisan. Ayon sa pagkilala ng DENR o Department of Environment and Natural Resources, ito ay kabilang sa mga pinakamalilinis sa rehiyon ng Cagayan Valley, na isang napakalaking bagay kung iisipin ang lawak at dami ng mga anyong tubig sa nasabing lugar. Ang ganitong pagkilala ay hindi bastang ibinibigay lamang. Nangangahulugan ito na ang kalidad ng tubig ng ilog ay nasa mataas na antas at maituturing na napakapuro.
Ang tunay na lakas ng Blos River ay nasa reputasyon nito bilang ilog na may top-tier water purity. Ibig sabihin, hindi lang ito mukhang malinis sa panlabas, kundi may konkretong basihan kung bakit ito kinikilala. Ang ilog katulad ng Blos River ay mahalagang paalala na ang tunay na yaman ng isang lugar ay madalas nakatago sa mga hindi gaanong sikat ngunit napakahalagang likas na yaman. Hindi man ito laging tampok sa mga travel brochure. Ang halaga nito ay nasa kadalisayan ng tubig at sa kahalagahan nito sa rehiyon. Ang isang ilog na malinis ay hindi lang kaaya-ayang tingnan. Ito rin ay sumasalamin sa kalusugan ng kapaligiran at sa tamang pamamahala ng mga likas na yaman sa paligid nito. Sa panahon ngayon na marami na ang banta sa ating kapaligiran, ang mga ilog na tulad ng Blos River ay dapat mas makilala, mas pahalagahan at mas protektahan para sa susunod pang mga henerasyon. Number 3, Cantingas River, matatagpuan sa San Agustin, Romblon. Isa sa mga ilog na talagang mapapahinto ka sa paghanga dahil sa emerald na kulay at kristal na linaw ng tubig nito. Matatagpuan ito sa Sibuyan Island, isang lugar na kilala rin sa mayamang kalikasan at kakaibang biodiversity. Kapag pinagsama ang isang malinis na ilog at isang halos hindi pagaanong nasisirang isla, ang resulta ay isang tanawing napakaganda at napakabihira na sa modernong panahon. Ganitong mailalarawan ang Cantingas River, isang ilog na parang iniingatang lihim ng kalikasan. Madalas din itong mabanggit sa ilang mga listahan ng pinakamalilinis na ilog sa bansa at hindi na ito nakakagulat. Ang tubig nito ay madalas ilarawang emerald at crystal clear, mga salitang hindi basta ginagamit kung hindi tunay na kapansin-pansin ang kondisyon ng ilog. Sa isang bansang napakaraming magagandang anyong tubig, ang paulit-ulit na pagkilala sa Cantingas River ay nagpapakita na talagang may espesyal ito na katangian. Hindi lang ito malinaw, mayroon itong kakaibang lalim ng kulay at kinis ng agos na nagbibigay rito ng kakaibang identity. Kilala ang Sibuyan bilang isa sa mga lugar na may mataas na ecological value, kaya ang pagkakaroon ng isang ilog na tulad nito ay dagdag patunay sa yaman ng isla. Ang malilinis na ilog ay nagsisilbing ugat ng buhay sa isang lugar. Kapag pinoprotektahan ng mga ito, pinoprotektahan din ang buong sistemang nakadepende rito, mula sa halaman at hayop hanggang sa mga komunidad na malapit dito. Number 2, Iloilo River, matatagpuan sa Iloilo City. Isang ilog na may napakalaking simbolikong halaga dahil madalas itong kilalanin bilang isa sa pinakamalinis na urban river sa Pilipinas. Ito ang patunay na kahit nasa loob ng lungsod ang isang ilog, posible pa rin itong buhayin, linisin at gawing kahangahangang bahagi ng kapaligiran. Sa maraming syudad, ang mga ilog ay kadalasang nagiging biktima ng polusyon, basura at kapabayaan. Ngunit iba ang kwento ng Iloilo River. Ito ay isang kwento ng rehabilitation, disiplina at tagumpay. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit namumukod tangi ang Iloilo River ay ang matagumpay nitong rehabilitation. Mula sa pagiging ordinaryong urban waterway, ito ay naging isang simbolo ng maayos na urban environmental management. Ang malinis nitong ecosystem at ang kilalang esplanade sa tabi nito ay hindi lang nagbibigay ng magandang tanawin, kundi nagpapatunay na posible ang pagbabalik buhay ng isang ilog kapag may malinaw na layunin at sama-samang pagkilos. Hindi man madaling linisin ang isang ilog sa gitna ng urbanisadong lugar. Kaya naman, kahanga-hanga ang naging pagbabago nito. Bukod sa pagiging malinis, ang Iloilo River ay naging inspirasyon din sa iba pang lungsod sa Pilipinas. Ipinapakita nito na ang urban development ay hindi kailangan maging kalaban ng kalikasan. Sa halip, pwedeng magsama ang modernisasyon at pangangalaga sa kapaligiran kung maayos ang plano at seryoso ang pagpapatupad. Ang paglalakad sa esplanade habang tanaw ang maayos at mas malinis na ilog ay nagbibigay ng mensahe na ang isang lungsod ay mas nagiging maganda kapag iginagalang nito ang likas na yaman na nasa loob nito.
At mga ka-wow-mazing, nandito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan. Number 1, Bugang River, Pandan Antique. Ang Bugang River sa Pandan Antique. Sa lahat ng ilog sa listahang ito ang isa sa may pinakamalakas na reputasyon pagdating sa tunay na kalinisan. Kilala ito bilang perennial o paulit-ulit na kinikilalang cleanest inland body of water sa Pilipinas. At higit pa rito, isa pa itong Hall of Fame awardee dahil sa napakahusay nitong kondisyon. Ibig sabihin, hindi lang ito minsang naging malinis. Napatunayan nitong kaya nitong mapanatili ang natatanging kalidad nito sa mahabang panahon. Ang reputasyon ng Bugang River ay hindi gawa-gawa lamang batay sa itsura. Ang pagiging Hall of Fame awardee ay nagpapakita na paulit-ulit itong nangibabaw sa mga pamantayan ng kalinisan, pangangalaga at pangkahalatang kalidad ng tubig. Sa dami ng ilog sa Pilipinas, napakalaking karangalan ng ganitong titulo. Ang ilog na ito ay naging simbolo ng kung ano ang itsura ng isang tunay na malinis, inaalagaan at halos perpektong inland body of water. Sa usapin ng consistency, hirap pantayan ang Bugang River. Ang ilog na ito ay hindi lang basta maganda. Isa itong pamantayan kung paano dapat inaalagaan ang mga anyong tubig sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay halos naging kasing kahulugan na ng salitang malinis na ilog. Kaya naman, walang duda kung bakit ang Bugang River ang nasa unang pwesto sa ating listahan. Sa reputasyon, pagkilala, consistency at napatunayang kalinisan, tunay itong nangunguna. Isa itong pambansang yaman na dapat ipagmalaki, protektahan at gawing inspirasyon sa iba pang ilog sa buong bansa. Kung may isang ilog na pwedeng ituring na gold standard ng kalinisan sa Pilipinas, malamang iisa ang isasagot ng marami. At yon ay ang Bugang River ng Antique. Sa huli mga ka-wow-mazing, mapapansin natin na ang tunay na kagandahan ng isang ilog ay hindi lamang nasusukat sa ganda ng litrato o sa dami ng turistang bumibisita rito. Mas mahalaga pa rin ang kalinisan nito, ang buhay na sinusuportahan nito at ang kakayahan nitong manatiling mahalagang bahagi ng kalinisan at komunidad. Alin sa mga ilog na ito ang napuntahan mo na ka-wow-mazing? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section. At syempre, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.